salita ng Diyos sa buhay ni Ma'am Lizelle at sa bawat isa na nandito. Salamat po sa araw na ito. So ngayon po, bago po tayo dumako po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name, hallelujah, Jesus, hallelujah. Amang banal sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, patuloy kang nandito sa buhay namin, Panginoon, at sinasamahan mo po kami, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ginigising mo kami sa umaga na mayroong kalusugan, kalakasan, kapayapaan, at walang pag-aalinlangan sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng panibagong buhay sa mga oras na ito. Ganun din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin po, Panginoon, ang iyong lingkod. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, isip, sa salita at sa gawa para walang balakid, anumang mensahe na ipagkakaloob mo sa mga oras na ito, Panginoon. Nagmumula lang, Panginoon, sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod, maging sa bawat isa. Maging, Lord, sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, kaloob nito, Panginoon, sa iyong lingkod. Maging itago mo ako sa iyong likuran, ikaw lang ang mahayag, ikaw lang ang mapapurihan, maluwalhati, madakila. Maging patuloy mo, Panginoon, palutin ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan. Maging, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong lingkod. Maging ang bawat isa na narito, Panginoon, pagpalain mo din po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So, glory to God. Salamat po sa bawat isa. So, ngayon po, dito na po tayo sa mga awit, chapter 6, verse 1 to 10. So, ito po ay biglaan lang kasi nga po dapat bukas pa ako, pero mabuti nga po ay nagawa ko rin po. So ngayon, ang pag-aaralan po natin sa mga oras na ito, sabi nga, ito po ay panalangin sa panahon ng bagabag. Ibig sabihin ng bagabag, iba pang words, sabi dito, or mabalisa, mag-alala, matakot. So ito po yung panalangin ng ni David, o si David ay nag-awit na, sabi nga, katha ni David upang awitan ng punong mga awit. Sa aliw ay instrumentong may kwerdas ayon sa si minute. Yun po ang ano ni David. So dito po sa buhay din po natin, minsan tayo po ay lagi pong nananalangin. Sabi nga, napakahalaga po ang panalangin. Talagang napakahalaga din po yan sa buhay natin. Dahil sabi nga, kung tayo ay nananalangin, kailangan natin maging specific o negative o positive, huwag negative. Kasi nga po, pag tayo ay naging positive, ay sabi nga, lahat ng mga ninanais natin sa buhay maaring tugunin ng Panginoon. Dahil ito po ay tinuturo sa atin kung paano tayo manalangin, kung paano tayo magtiwala sa Kanya na walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. So ito po yung dapat po natin pag-aralan. Napakahalaga po. Kaya magmula sa mga chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6 na tayo, kung makikita natin, lagi pong panalangin. Napakahalaga po. Unang, mayroon po tayong tatlong pag-aaralan dito sa verse na sa chapter na ito. Unang tatlo po itong nakita kong napakahalaga. Na sabi po dito sa unang pag-aaralan natin, sabi dito, heal me. Sabi dito, pagalingin mo ako. Sino po ang nagsasabi ditong pagalingin mo ako? So sabi po dito sa verse 2, ubos na ang lakas ko. Ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. So ibig sabihin, yung mayroon po siyang karamdaman. Di ba po sa buhay din po natin, pag talagang
mayroon tayong karamdaman na hindi agad-agad gumagaling, yun din po ang panalangin natin sa ating Panginoon. Ito makikita natin. Kaya sabi dito, pagalingin mo ako. Sa panahon ng ating mga, sabi nga, ng ating physical na paghihirap, ganon din po ay sabi nga, at banal na disiplina na alam niyang nararapat sa kanyang nawala ang pakiramdam. Sabi nga, pakiramdam. Ito po ay sabi nga na talagang sa salmista, yung sabi nga yung presensya ng Diyos na talagang kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil sabi po dito sa verse 4, magbalik ka o Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Sabi nga dito, hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. So ito po yung ni David. So sa buhay din po natin, minsan pag hindi na natin nararamdaman o sabi nga, hindi na natin na nararanasan ang pagkilos ng banal na presensya o kaya ang banal na espiritu ng Panginoon at banal na kapangyarihan, ay sabi nga kausapin na natin ang Diyos para maramdaman ulit natin. So, di ba po ito po yung sabi nga pakiramdam, yung presensya ng Diyos, dapat lagi natin yan mararamdaman sa buhay natin. Kaya minsan sabi nga, mararamdaman din po natin yan dahil kung sa tuwing tayo ay nananalangin, ay minuto lang na walang, sabi nga, walang bagabag o kaya walang pagkabalisa o pag-alala, ay pagdududa, alam natin na mangyayari ang bagay na mga ipinapanalangin natin. So ito po yung nakikita po natin. Sabi nga, ang spiritual na kapayapaan, pinapanalangin din po natin yan. Napakahalaga din po ang buhay natin sa spiritual. Sabi nga, pinapakain natin ang physical na pangangatawan natin na masustansya, at higit pa ang spiritual na buhay. Ito po ang napakahalaga. Dahil sabi po dito sa verse 3, ang aking kaluluwa'y lubha ng nahihirapan. O Yahweh, kayang hanggang kailan magtatagal. Di ba po, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya sabi nga, ang spiritual natin kailangan laging nakahanda. Laging nakahanda. Sabi nga, matulog man tayo, katulad ng testimony ni Ma'am Annalyn, yung ipinapanalangin natin na si Ezekiel ay forever na, kasama na niya ang Diyos. Katulad din po natin, sabi nga, walang nakakaalam kung kailan tayo dito sa mundo. Wala, sabi ko nga, walang forever dito. May forever ang spiritual na buhay natin. Yan po ang forever. Dahil sabi nga, spiritual na kapayapaan, yun po ang kinakailangan natin ipanalangin araw-araw. Sabi nga, minuto man, pagkakataon man, panahon man, kailangan po, yun ang ipapanalangin natin na mayroon tayong ipagkakaloob ang Diyos na spiritual na kapayapaan. Sabi nga, siya ay nagdusa. Sino ang nagdusa kundi ang ating Panginoon? Nang mahabang panahon at nasa matinding kalungkutan, ang kanyang panalangin ay hindi gaanong alisin ng Diyos. Sabi nga, alisin ng Diyos ang lahat ng pagsaway sa kanya, kundi ito ay upang ang disiplina ng Diyos ay sabi nga mahaluan ng awa at hindi maging lubha upang siya ay mamatay sa cross. Di ba po? Tayo po pag minsan nakakaranas tayo ng mga iba't ibang karanasan, katulad ng meron tayong sakit, walang excuses na hindi tayo nagkakasakit sa ating physical. Lahat naman tayo nagkakaroon ng sakit. Isa din po yan sa pagdidisiplina ng Panginoon sa atin para maalala natin siya. Dahil kung hindi na tayo nagkakasakit,
Hindi na tayo nakakaranas ng kahirapan, pagsubok, trial sa buhay. Sabi nga, yung panghuhusig, hindi po tayo makakaalala sa ating Panginoon. Yan po ay pinapahintulutan ng Panginoon para tayo ay, sabi nga, dinidisiplina. Example ko lang sa isang magulang. Sino ang magulang na ang anak niya ay hindi niya dinidisiplina? Wala pong magulang na hindi dinidisiplina ang kanyang anak. Dahil sabi nga, mahal mo ang anak mo. Sabi nga, mahal tayo ng Diyos. Kaya dinidisiplina tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay sumusuway sa kanyang kalooban. At ayaw ng Diyos na tayo ay maging masuwayin. O sabi nga, o maging swail. Dahil tayo po ay tinawag na mga anak niya. Dahil sabi nga dito sa Jeremiah 10:23 to 24, ano ang sinabi sa Jeremiah? Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Di ba po, ang Diyos lang ang nakakaalam sa buhay natin. Wala pong ibang nakakaalam kundi ang Diyos. Dahil sabi nga, tinuwid mo ako ang iyong bayan, O Yahweh. Ngunit huwag naman sana kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahon kayo'y napupuot na siyang magiging wakas naming lahat. Di ba po? Yun po ang panalangin ni David. Kaya tayo po sa buhay din po natin, minsan pag nakakaranas tayo ng mga kalungkutan, kahirapan sa buhay, anumang mga kabigatan, sabi nga anumang pangangailangan natin, yun po ang lagi natin tatandaan na ang Diyos ay sabi nga, isa din po yan na dinidisiplina tayo. Dahil baka naman, halimbawa, example ko lang, kung mayroon tayong mga priority sa buhay. Minsan miss na makapanalangin, minsan miss na makapagbasa ng salita ng Diyos. Hindi natin yan magawa dahil inuuna pa natin yung mga bagay na nais natin. Isa din po yan na ayaw ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos, siya ang priority natin sa buhay. Walang iba. Bago yung iba, unahin muna natin ang presensya ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon at banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil sabi nga, ang Diyos ang kailangan natin bigyan ng tuon ng pansin, walang iba. Dahil siya po ay namatay sa krus na sobrang hirap ang dinanas niya. Pero tayo minsan, kahit sabi nga, kakaunti yung hirap natin, nagdadaing na tayo o kaya marami na tayong mga pag-aalinlangan. Pero ito po, makikita po natin. Sabi nga, pinapahintulutan po yan ng Diyos para tayo ay dinidisiplina. Dinidisiplina po tayo kung ano man yung mga pagkukulang natin o kahinaan natin na hindi tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay sabi nga mahabagin. Siya po ay gusto ng Panginoon tayo po ay makasunod sa Kanya. So pangalawa pong pag-aaralan po natin, sabi po dito, deliver me. So ihatid mo ako. Ano ang sinabi po dito sa verse 4? Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. So, yun po ang ano po dito sa pinag-aaralan natin. Kaya sabi nga sa pangalawa, deliver me. So, yun po ang ihatid mo ako sa Tagalog. So, bakit po nasabi po itong deliver me? Bakit po? Sabi nga sa pamagitan ng nagsisisi ay nag-aalala tungkol sa
pagpapagaling ng kanyang katawan. Kaya po, minsan ba, sabi nga, minsan sa buhay natin, pag specific ang kailangan, pag tayo ay mayroong karamdaman, kung personally nananalangin tayo, minsan pag sinabi na natin, Lord, pagalingin mo ako, ano man yung mga nagawa kong pagkakamali sa buhay ko, patawarin niyo po ako. So, yung po ay specific na kailangan yung mga sinasabi natin mangyayari. Kaya wag na po tayong mag-alala. Sabi nga, kung gagaling ka sa pangalan ng Panginoon, gagaling ka po. Lagi ko po yan, sabi ko, lagi ko po yan examples. Pag ako po ay mayroong karamdaman, talagang prayer ko talaga ay sabi nga, talagang so yung udyok na talagang nananalangin ako, wala akong ibang dinadaingan. Kung nagkakasakit ako, ay walang iba kundi ang Panginoon. Nung mga nakaraang araw, ay tumataas yung BP ko, pero sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Dahil ikaw naman ang may hawak ng buhay ko. So, yun po ang lagi kong ipinapanalangin. Pero ito, sabi nga, nag-aalala tungkol sa pagpapagaling ng kanyang katawan. Minsan, tanungin natin yung sarili natin. Minsan, ganito ba tayo pag tayo ay nananalangin? Nag-aalala ba tayo kung tayo ba ay gagaling? Nagdududa ba tayo sa magagawa ng Diyos? Kailangan, mga kapatid, wag na po tayong magdududa. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nga, na pinagkakatiwalaan natin, ay walang limitasyon. Dahil sabi dito sa verse 2, ubos na ang lakas ko. Sabi, ubos na ang lakas ko. Ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako. Ang buto ko'y nangangatal. Yun po ang panalangin ni David. Diba po, tayo rin po minsan, pag tayo ay nananalangin ganito, Lord, pagalingin mo ako. Minsan, mayroon pa nga tayong mga pinapangako. Minsan, sabi, Lord, pagalingin mo ako. Gagawin ko na ang lahat. Ako ay maglilingkod na sa Diyos. May mga ganon. Pero sabi nga, ito po ay, sabi nga, ang kanyang pangunahing pag-aalala ay para sa pagpapagaling ng kanyang kaluluwa at ang, sabi nga, pagpapanumbalik sa presensya at tibor ng Diyos. Yun po ang ipinanalangin niya. Yung, hindi po yung physical na kalusugan, kundi kaluluwa. Dapat ganun po tayo, mga kapatid, dahil napaka-importante po ang ating kaluluwa. Sabi nga, ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala. Babalik sa alabok. Pero ang kaluluwa, forever na po yan. Yun po ang, kung mayroon man tayong mga pagkukulang o kahinaan, sabi nga, yung mga hindi pa natin nasusunod, na para maramdaman natin ang presence ni Lord, ang banal na Espiritu ng Panginoon, ay sabi nga, kausapin natin ang Diyos. Hindi naman masama na tayo ay kumausap sa ating Panginoon para manumbalik sa atin ang presensya ng Panginoon at tibor ng Panginoon sa atin. Dahil sabi nga, siya ay nananabik na ang Diyos ay malapit sa Kanya at sumasamo sa Kanyang awa at pag-ibig. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, dito po yan sa verse 2 hanggang 4 sa ating pinag-aaralan. Dahil, sabi nga, dahil ang awa at pag-ibig ay bahagi ng katangian ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Maawain tayo sa ating kapwa at yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Sabi nga, mahalin natin ang ating kapwa ng higit pa sa ating sarili. Ganun po ang Panginoon. Dapat ganun po ang maging katangian ng bawat isa atin dahil yun po ang gusto ng Panginoon na ibahagi natin na katangian ang pag-ibig na mayroon siya.
Dahil sabi nga, ang mga mananampalataya ay maaring sabi nga, umapila sa kanya na maging tapat sa kanyang ugali. Kaya po, tapat po ang Diyos, dapat po tayo po ay maging tapat din sa ating mga pag-uugali. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat tayo po ay wag maging, sabi nga, maging palalo sa isa't isa. Yung pag-uugali na anong mayroon ang Panginoon. Dapat ganun po ang bawat isa sa atin. Kaya po, yun po ang napakahalaga dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang kanyang pag-uugali, hindi po nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano ang katangian ng Diyos na siya ay tapat, ganun po. Dapat din pong may apply din po natin sa buhay natin. Dahil napakahalaga po sa isang tao na bawat mga mananampalataya ay maging tapat sa kanilang pag-uugali dahil ang Diyos po ay tapat. Kung ano ang Diyos. Ang Diyos maawain at mapagmahal. Dapat ganun din po tayo. Napaka-importante po ang pag-ibig sa isa't isa. Dahil ito po ay, sabi nga, ito po ay utos ng ating Panginoon. Salita ng Panginoon niya. Salita ng Panginoon. So, pangatlo pong pag-aaralan po natin. Sabi po dito, pagod na ako sa pag-uungol. Bakit sinabi ni David pagod na siya sa pag-uungol? Ano ang sinabi po dito sa verse 5 to 6? Kapag ako ay namatay, di na kita maaalala. Sabi po dito sa daigdig ng mga patay, sino sa inyong sasamba? Sa verse 6, pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan. Binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan. So, ibig sabihin, talagang malubha na ang kanyang nararamdaman. Kaya ang pag-ungol niya, ito po ay sabi nga, talagang pati higaan ay basang-basa na. Ibig sabihin, ito po ay mahalaga na sa kanya yung pag-ano niya sa ating Panginoon. Pero sabi nga, ang salmista ng pagkabalisa at pagdalamhati na ang kaluluwa ay nagpapatuloy sa loob ng ilang panahon. Kaya po minsan ang physical natin nanghihina pero ang ating spiritual na buhay ay lumalaban. Kaya po, yung sa minsan sino po ang nakakaranas, minsan natutulog. Lahat naman tayo siguro nakakaranas na pagtulog tayo ay ang kaluluwa natin ay minsan naglalakad, minsan mayroon tayong mga panaginip, pero yung tayo ay natutulog sa higaan, yung physical natin ay iiwan. Kaya lahat naman tayo nakakaranas ng ganon. Minsan ako po ay nakakaranas pag natutulog, nagka-cash out. Minsan mayroon akong ipinapanalangin. Yun po ang sabi nga, pagdadalamhati ng kaluluwa na nagpapatuloy sa loob ng ilang panahon. Ang pahayag na hanggang kailan, o Panginoon, hanggang kailan. Kaya po, hanggang kailan, ang Diyos po ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito. Siya lamang talaga ang may hawak ng buhay natin. Kaya hanggang mayroon tayong buhay na nandito tayo sa mundong ito, ang kailangan lang po natin, sikapin natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kung mayroon man tayong mga hindi nasusunod, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tanungin natin ang Diyos na ipaalala sa atin kung ano yung mga hindi natin nasusunod. Ganun po yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil sabi nga,
kasama ng Diyos ang bawat isa sa atin. Dahil sabi nga, yung dito sa verse 7, sabi po dito sa verse 7, mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita. Mga kaaway ko ay may, sabi nga, mga kaaway ko ang may gawa. Kaya po, yun po ang ano po ni David sa buhay din po natin. Kaya po, marami din po tayong pagdadaanan. Sabi nga, kumpirmahin na hindi siya agad na ibalik ng Diyos sa espiritual na kapayapaan at sa kanyang banal na panggigipit at biyaya. Bakit po hindi agad ibinalik ng Diyos na sa espiritual na kapayapaan? Dahil po pinaparealize ng Diyos kung ano ang mga hindi pa nasusunod. Sa buhay din po natin, bakit nangyayari ang mga bagay na hindi pa tayo gumagaling sa physical, na kung mayroon man tayong mga karamdaman o kung mayroon man tayong mga kahirapan sa buhay na hindi tayo hindi tayo nakakaalis, tanungin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang Diyos o baka ipaalala sa atin kung ano yung mga pagkukulang natin na hindi nagawa. Hindi natin nagawa dahil ang biyaya ng Diyos ay laging laan sa bawat isa sa atin. Dahil sabi po dito sa verse 8 hanggang 9, sabi dito, kayong pasasama ako'y iyong layuan. Pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Yun po, sasagutin ang panalangin ng Panginoon. Sabi nga, ang ating mga panalangin, tutugunin ng Diyos, pero po, sabi nga, kailangan po natin kung ano man yung mga nakakasama sa bawat isa sa atin. Sabi nga, layuan natin. Kaya po, yung sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil isa din po yan sa balakid kung bakit hindi po dinirinig ang ating mga daing o ang ating mga panalangin. Dahil sabi nga, ang Diyos ang sumasaliksik ng puso-isip ng bawat isa sa atin, walang iba. Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Kung ano ang puso-isip natin ay alam ng Diyos. Kaya sabi nga, kayong pasasama, ako'y iyong layuan. Kaya po, yun minsan panalangin natin, ilayo tayo sa kasamaan o minsan sa ating mga pag-uugali na mayroon tayong mga pag-uugali na hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Kailangan po putulin po natin yan dahil isa din po yan sa nakakabalakid sa ating spiritual na buhay. Bis na mapayapa tayo, hindi po tayo nagiging mapayapa. Kahit sa pagtulog, nababalisa tayo dahil yung ating mga hindi nagagawa na hindi tama, isa din po yan sa mga nakakabalakid. Kung ayaw natin na tayo ay gipitin sa biyaya ng Diyos o sa banal na habag ng Diyos, ang kailangan ng bawat sa atin ay sabi nga kung ano ang pag-uugali ng ating Panginoon, yun po ang panatiliin po natin. Dahil sabi dito, ulitin natin sa verse 9, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Specifics po yan mga kapatid. Lagi ko po yan nararanasan na mayroong mga halimbawa, mayroong mga taong lumalapit na may mga karamdaman na na umingi ng prayer, sila ay gumagaling. Dahil sabi nga, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso-isip natin. Sabi nga, kung ano yung mga nakakapagparumi sa ating mga pag-uugali, kailangan
alisin po natin yan sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, tinuro na sa sarili niyang panahon na diringgin ng Diyos ang ating mga daing para sa awa at tatanggapin ang ating panalangin. Kaya po, ito po makikita po natin ano ang sinabi po dito sa 30 ng ating pinag-aaralan sa supporting verse. Sabi po dito sa awit 13:1, hanggang kailan Yahweh, ako'y iyong lilimutin, gaano katagal kang magtatago sa akin. Kaya po yung gaano, sabi nga, minsan mayroon tayong mga ipinapanalangin, alos taon na, o kaya buwan, hindi pa nangyayari. Kaya po may mga ganon, sino ang nakakaranas niyan? Na may mga panalangin na taon na ang bilang pero hindi pa tinutugon ng Diyos. Kaya po, minsan, pinapahintulutan po yan ng Diyos kung bakit hindi agad-agad dinirinig ng Diyos o baka yung sanhi na tayo ay magkasala. Kaya po, kaya bakit hindi nangyayari? Dahil basang-basa ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. So ano po ang sinasabi po pa dito sa ating awit 79:9? Ano ang sinabi po dito sa awit ng 79:9? Ano po ang sinabi po dito? Supporting verse. Ano ang sinabi? Sabi ito, mahabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasala, patawaring ganap. Diya po, patawaring ganap. Ibig sabihin, alam din natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Kaya pag tayo ay nananalangin, lagi natin tatandaan naman, lagi natin ipapanalangin na lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Kahit sinasabi natin na hindi tayo nagkakamali, alam nyo mga kapatid, sa isip pa lang, sa puso pa lang, minsan nagkakamali tayo. Yun po ang ano po ni David. Dahil sabi dito, mahabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasala, patawaring ganap. Yun po ang panalangin. Yung, dahil sabi nga, sa takdang panahon, sasagutin niya ang ating panalangin. Kaya po, basta alam natin kung ano ang mga pagkukulang o pagkakamali natin, umingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil kung hindi man masagot ngayon ang panalangin mo, baka darating ang ilang buwan o ilang araw, sagutin na ng Panginoon. Dahil yun po ang pangako ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Diyos dahil mahigpit po ang disiplina ng Diyos pagdating sa spiritual na buhay. Yun po ang tatandaan natin, mahigpit ang pagdidisiplina ng Diyos pagdating sa spiritual. Dito nga sa buhay din natin sa mundong ito, kung hindi natin dinidisiplina ang ating mga sarili, ay siguro ko po hindi tayo magtatagal. Dahil minsan sa pagkain, mayroon po yan pagdidisiplina. Kung sabi nga, kung bawal, huwag kainin. Kaya po, kung marami ang kinakain, katulad ng kanin, sa pag mataas yung BP mo, kaunti lang yung kanin o mayroon pang mga ibang ika na mismo ang mag-adjust. Kaya po, isa din po yan sa pagdidisiplina sa isang tao sa katawan para hindi na tumagal ang karamdaman. Ganon din po tayo sa spiritual na buhay natin. Kung ano yung mga pagkukulang natin na hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos, sabi nga, ano man yung mga daing natin na hindi na tinutugon ng Diyos, tayo ang may dahilan o may pagkukulang. Wala pong pagkukulang ang Diyos. Dahil sabi nga, sa takdang panahon, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Tinutugon ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin once na tayo ay nakakasunod sa kanyang kalooban.
Sabi nga, nakakasunod. Hindi yung ginamit ka na ika ay nangaral ng salita ng Diyos, ika ay mapanalanginin, ikaw ay ano pa yun, yung mapagbigay ka, nag-abuloy ka, matulungin ka. Hindi po yan basihan, sabi sa Matthew. Ang basihan ng Diyos, yaong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang pakasikapin natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So, purihin ang salitang ito, tayo po ay pagpalain. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito, kung paano mo kami tinuturuan, kung paano kami makasunod sa iyong kalooban. Magmula ngayon, Panginoon, pinapaubaya namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili upang hindi kami, Panginoon, makagawa ng anumang labag sa iyong kalooban, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, marami pong salamat sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan upang hindi kami makagawa ng labag sa iyong kalooban. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa amin na narito sa loob ng platform na ito. Maging ang mga wala dito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Silyuhan mo, Panginoon, kami ng banal mong dugo para walang makasalanta sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Sa'yo lamang ang papuri at salamat, sa'yo lamang sa tanging pangalan po na Jesus, in Jesus' name. Amen. So back to